saksakan. Kasi tara-tara-ron, kumakain ng turon. Okay, bilang kasama niyo muli ngayong first thing, Thursday, ang nag-iisang pumilya sa umaga. Miss. Nakasama niyo rin ngayong Thursday morning ang nag-iisang chili girl ng R&G, Miss Rachel Acaro. Mayap niya. Panalo ang simula ng buwan kapag morning balitaktakan ang kasama mayat niya. Mayat nga talaga. Happy December! Yes! First day of the month month of of December. December. Kaya araw din na ang Lunes. Lunes. Nako, isang masayang araw ng pagbungad sa unang araw ng buwan ng December. Oh my Diba? God, I'm so excitement. Your excitement. Yes, I am so Ah. excited, man. I am so excited, mentor. Oh, Wow! Kamusta nakakaloka. ba ang whole November mo, Miss Bea? Well, ang saya ko ngayong December. Be good to me. Hindi ba sinabi mo yan bago din mag-November? Hindi din. Hindi, Ay, hindi. oo, Oo, sinabi din mo yun. Hindi ko nasasabihin, baka ma-jinx ulit. Oo, feeling ko Binabawi kapag ko, sinasabi oo. natin Pero yun. November was a good month. Oo, Yeah? it was a lot of walking, Mm? a lot of dressing up. Yeah? That happened for the whole November, and I'm Yes. looking forward na this December will be more of dressing up again. Walking Oo. up again. Yes. Ang dami. Siyempre, kailangan yan kasi marami mga Christmas party, mga Totoo. year-end party. Ay, dyan na dapat Diba? tayo magpapasikat. Yes, bonggahan na Oo. naman yan ng mga damit, Mm. ng outfit, ng aurahan, Wow. ganon. Ikaw ba, how was your November? Maraming learnings. Uh-huh. Maraming learnings, masaya at the same time nakakapagod. Diyan! Oh, Oo, diba? wala namang month na hindi nakaka-stress. Wala naman talaga, Oo. pero may mga buwan talaga na inaangat ng bansang Pilipinas. Ay, oo. Bago man natapos ang buwan ng November, Mm-mm. aba, isang beauty queen na naman ang namayagpag sa international Yes. stage. Si Nikki Buenafe, ang Ang bagong Miss Miss Beautiful Face Miss of Beauty International 2025. That's back to back, Back, ha? Min. Oo. Totoo. Si Nikki Buenafe ay isa din sa mga naging host ng Ganda Mo Pangasinan. Pangasinan. Kaya from your Ganda Mo Pangasinan family, congratulations, Nikki Buenafe. Totoo. Mukha pa lang. Oo, Oo. ganda lang, beauty talaga. Face of beauty talaga. Mm-mm. Puntakin mo yun, tinapos ang November ng very strong. Totoo, diba? Ikaw, paano mo tinapos ang buwan ng Nobyembre? Wala, iniwan ko lang siya. Pinabayaan ko lang siya. Nakahiga. Nakahiga. Ako, At pag-inom ng kape. travel. Yun yung Oo, ginawa ko mas talaga. marami ang biyahe kaysa Pag sa... natinapos mo, Oo, like kesa- yesterday, paano mo bumiyahe ka kahapon? Oo, pumiyahe agad ako. Nakakaloka. Ang meet up na dapat 1 o'clock, napunta ko ng 3 o'clock. Yan tayo eh. Pero nakakatuwa nga naman talaga ang November natin. Pero we're hoping that this new month, December, mas marami pang success. Mas kahit mga konti lang naman na mga success, makuha pa rin natin. Dahil Alright. naniniwala tayo sa kasabihan, small but terrible. Yes. Let's all claim na maging successful, maging maraming blessings tayong makuha ngayong December at mas marami pang makuha. Sa bagong, bagong taon. taon. At ang mas nakakatuwa, dapat ngayon, handa na tayo sa ating Panoche Buena! Naku! Ikaw ba handa ka na rin sa Panoche Buena nyo? Kasi balita ko nga, ikaw ay mahilig sa pagluluto. Ay, totoo. Handang-handa na ako. Oo, Mm-mm. pero pinag-iisipan ko yung budget. Mukhang lalagpas pa siya. Lalagpas pa ba siya sa Oo. sinabing budget para sa Oo. isang Noche Buena? Naku, balitaktakan muna tayo narito ang ating question of the day. The views and opinions expressed by the host do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions and insinuations made by the host or guest do not reflect those of the show, the management, and the network.
Ang ating katanungan ngayong Monday morning ay sapat ba ang 500 pesos para sa simpleng Noche Buena? Nako, Ito noong yung mga... nakaraang linggo pa nga, Miss Angelica, mga ka-MB, ito ay usap-usapan na sa social media, Yes. sa kahit na anong platform yan. Totoo. Mapa-black up ka, blue up, or what not up, Mm. talagang yan ang pinag-uusapan hanggang ngayon. Ayun. Dahil nga nabanggit na sapat na daw ang 500 pesos para sa Noche Buena. At ito pa ang nakakaloka, depende daw yan kung sa ilan ang magsasalo-salo. Huh? Yan Crazy. ang ating pagbabalitaktakan ngayon. Pero bago ako mapunta doon, Bago ka sa mainis. rurok ng pagiging Miss Bea ko, Yes. ikaw muna, sapat Ako ba? muna ba? Ay, hindi. Never naging sapat ang 500 para sa akin. Dalawa man kayo o apat o ilan man kayo sa pamilya, hindi sapat ang 500. Lalo't lalo na, hindi naman tumataas ang sahod ng mga Oo. manggagawa. Hindi rin bumababa ang presyo ng mga bilihin. So, saan siya kakasya? Kasi yung 500, bigas pa lang, mahal na. I know. Oo, bigas pa lang, wala naman yung 20 Mm. pesos eh. Hanggang ngayon, mahal pa rin Oo. naman siya. Tapos, ang sinasabi pa, I guess, para daw sa ham, not everyone is, ang ham talaga siya. spaghetti, Yeah, hindi po. salad daw, Tama, kasya na. hindi po pang masa ang ham. So, isipin mo na lang yung 500, yung tagwa na, isipin mo, tagwa 100 lang ang kakainin nyo. Hindi, Oo, hindi po siya eh, sapat. malay mo naman kasi, nagda-diet yung may 500 pesos. No, gulay pa nga lang ngayon, ang pipino, 150 na. Per kilo. Per kilo. Tapos magsasalad ka pa ng pipino salad. Totoo. Naku po, hindi po. Eh Try po ngayon, natin. eto Yeah, naman yan ang na. chika. Dahil may nakita na naman ako, ang sabi na, kumuha ng spaghetti. Ah. At sinabing, magkano lang naman ito? Hindi mo naman kailangan bumili ng mantika, ng mga condiments mo, ng mga bawang and whatnot. Kasi nga, meron naman na yan sa bahay ninyo. Eh, paano yung giniling? Magkano ang giniling na baboy ngayon? Ayaw mo? O, di mag-hotdog tayo. Magkano ang isang supot ng hotdog ngayon? Oh, mahal pa ang hotdog. Mm. Mag-corn beef ka. Magkano ba ang corn beef? Magka- Ang mahal. Ay, nanggigigil ako talaga. Oo. Ako, hindi po sapat ang 500 piso dahil 500 pesos per head. Oo. Pwede pa. Pero yung pamilya, para sa mga taong magsasalo-salo, I think that's not enough. Totoo. Sabi, kahit man pumunta ka pa sa palengke, kahit man pumunta ka sa kung saan-saan, at pa magsabi ka na didistract ako, masyadong malakas. Oo. Oo. Sige, bigyan natin sila ng mikropono. Uy, Ang lakas. malakas. Oo, nakakaloka. Hindi, pero So, nasan na ako? Nandun ka na sa kahit bigyan mo. Uy. Kakainis. Nadidistract. Nadidistract ako. Game. Ha, wala na. Wala Basta na. hindi sapat. Hindi sapat talaga. Nakakagigil Hindi talaga sapat. Nakakagigil kasi eh. Kasi paano? 'Di ba? Paano pagkakasyahin ng 500? Kahit sabihin mong dalawa lang kayo. Ano to? Isang tao nga lang, 500, kulang. Totoo. Di ba? Yung mga Ay, nagnakaw nga, yu. hindi sapat ang milyon. Charot. Mm-mm. 'Di ba? Eh, hindi maganda 'yan. Wag nating itulad. Oo. Sa inyo, sa Kung kanila. gusto nyo na oo. 500 kasya, sige, magpa-Noche Buena nga kayo sa bawat pamilya sa mga Pilipino. Totoo. Siguro yung department na nagsabi niyan, itry nyo kayang pumunta sa palengke. Pumunta nga. Pumunta kayo sa grocery, Pumunta nga. please. Eto ang please. nakakaloka, pumunta nga siya Oo. at talagang pinaninindigan ng Oo. 500. Sabi ko, siguraduhin mo lang na ikaw na nagsasabi, magpicture ka at sabihin mo na 500 pesos lang yung Noche Buena ninyo. Isipin mo, gumawa ka ng pansit dahil Diba? akala mo yun ang pinakamura na Oo. magluluto mo. Ay, hindi. Hindi. You cannot. Basta Please. siguraduhin mo Oo. lang kung sino ka man na nagsabi, I dare you. Ah. Post it on your Instagram. Tell us kung magkano lahat ang nagastos mo. Make sure na dapat 500 pesos lang ang ginastos mo. Totoo. Oo. Huwag kang lalagpas ng 500. Tapos ipakita mo sa amin kung ilan kayo na kumain. Tignan natin kung sapat yung 500 na yan. Do you really think, guys,
na lahat kaya ang 500. Hindi. Ang daming Pilipino pa rin ang naghihirap makakuha lang ng 100 sa isang araw. Please lang. Ewan Oo, ko. naku po. Basta mga ka-MB, kayo po ha, ano po ang masasabi nyo dito sa sapat na daw ba ang 500 pesos para sa Noche Buena ngayong darating na Pasko? I-komento nyo lang po yan habang tayo ay naka-live pa sa Regional News Group RNG Luzon. At habang nagpapababa pa ng blood pressure. Habang nagpapababa pa ako ng kulunang dugo. Kasi kailan pa kasi talaga ako nang gagalaiti dyan eh. Oo. At saka hindi deserve ng Mga Pinoy, Pilipino. ang base minimum na yan. Oo, bare. Na bare minimum na yan. We do not deserve that. Dapat ang budget natin more than 1,000 para sa Yeah. Noche Buena. Totoo. So, Saan ka makakakita ng kamatis na mura? ay! Oh gosh! Ang kamatis po ngayon nasa 180 pesos na po per kilo. Oh. So please stop. Huwag kayong mag-ano-ano dyan kasi hindi nyo alam kung ano yung nararanasan ng mga mahihirap na Pilipinong kagaya natin. Pero ramdam Oo. ang inis ngayong Oo. December 1, no? Hindi mo. Huwag naman ganun kasi. Huwag nyo namang umpisahan yung December Totoo. natin sa mga hindi makatotohanang bagay. Totoo yun. 500 Diba? nakakaloka. Diba? Oo nga, landadamay pa kayo Mm-mm. ng kakulangan. Saan? Oo. Sa pagbabudget. Budget. Oo. Palibhasa siguro sa kanilang nakukuha nila 6 digits. Totoo. Oo, Yung yearly. Totoo. Diba? Baka para sa kanilang 500 piso-piso nyo lang. Tigil-tigilan ako. Basta siguraduhin mo lang talaga na ikaw na nagsabi talaga. Mag-post ka sa Facebook mo talaga. Sabihin mong 500 pesos lang yan. Totoo. Easy. Pag Gumawa yan, ka. mas madami talaga sa 500, tignan na lang natin kung hindi ka dudumugin ng mga Pilipino. Totoo na. Ang daming ang daming ang nagsilitawan na mga meme, yung daw chicken, sa chichirya na lang. Yung lumpia! Yung chichirya na lang din na tagdudos. Tapos yung lechon tinapay. Tapay. Loko-loko kayo. Wag po tayong Diba gano'n. Lagi po yun? nating ilagay ang ating sarili sa paa ng Ng mga ibang tao. nakakaranas talaga ng taghirap. Tama. Nanggigigil ako. Bago ka pumunta sa palengke, pumunta ka muna sa mga tahanan. Totoo. Tanong-tanong ka muna doon, kamusta kayo dito? Ganun, hindi diretso ka sa palengke na parang feeling mo, tama yung sinasabi mo. Totoo. Tigil. Anyway, Gusto nyo maging kasya yung 500, ibalik nyo muna yung mga ninakaw ng iba. Please lang. Kung gusto nyo magkasya ang 500, ibalik nyo muna yung mga billions of money na ninakaw ng iba. siya sige, kung yan ang ganap ngayon sa social media, feeling ko hindi matatapos yan hanggat hindi tumitigil yung nagsasabing kasyang 500 pesos. Oo. May mga ganap pa ring iba naman na Totoo. kailangan din naman nating Inuhuli bigyan ng pansin dahil ngayong araw, dahil December 1, Miss Angelica, mga ka-MB, ang Christmas tree lighting ceremony ng And Baguio City. Lantern Parade. At ang SLU Lantern Parade. Yes. 'Di ba? Hindi lang 'yan. Bukas naman December 2, UP Lantern Parade. Oh, may ganun. 'Di ba? Pero bago lahat ng mga 'yan, Oh. meron din tayong pinagdiriwang sa Ano? buong mundo. Paano yung mundo mo? Sa buong mundo. Ganun. Okay. Oo, dahil ngayon ay World AIDS Day. Overcoming disruptions, transforming the AIDS response dito sa Anong Ganap? Ngayong December 1, ang buong mundo ay sabay-sabay nag-uukit ng oras para sa World AIDS Day. Isang araw ng pag-alala, pag-unawa at pagkilos. Hindi lang ito tungkol sa statistics. Ito ay tungkol sa mga buhay, pangarap at pag-asa. Fun fact, alam mo ba na ang World AIDS Day ay unang ipinagdiwang noong 1988? Isa ito sa mga pinakaunang global health observances. Kaya halos 3 dekada na itong paalala na ang laban kontra HIV at AIDS ay laban ng lahat. At kahit malayo na ang narating ng medical science, may milyon-milyon pa rin mga tao sa buong mundo na nabubuhay kasama ang HIV. At marami sa kanila, wala pang access sa tamang treatment. Pero bakit mahalaga ito sa ating mga Pilipino? Dahil sa Pilipinas, hindi natin maikakaila. Isa tayo sa may pinakamabilis na pagtaas ng HIV cases sa Asia Pacific. Araw-araw,
may tinatayang more than 50 new cases na nadedetect at higit sa kalahati ng mga bagong kaso, kabataan, ages 15 to 24. Kaya kung may kaibigan ka, kaklase, katrabaho o kapamilya, maaring may kilala ka ng apektado. Hindi ito malayong issue. Bahagi ito ng realidad natin. Pero ito ang mahalaga. Hindi nakikita ang HIV sa itsura. Walang HIV look. Walang stereotype. At hindi mo siya makukuha sa pagyakap, pakikipagkamay, paggamit ng parehong kubyertos o simpleng pakikisalamuha. Kung minsan, takot at stigma lang ang tunay na sakit, hindi ang virus. Ang HIV ay nakukuha sa dugo, sexual fluids at gatas ng ina. Good news, preventable ito. At kung maagang natutukoy, manageable. Sa tulong ng antiretroviral treatment, maraming HIV positive na Pilipino ang nabubuhay na normal, productive at masaya. Isa pang fun fact, kung ang viral load ng isang taong may HIV ay undetectable dahil sa regular treatment, it becomes untransmittable. Ibig sabihin, hindi nakakahawa sexually. At dito pumapasok ang papel natin. Maging bukas sa pag-uusap tungkol sa HIV. I-challenge ang stigma. Magpa-test regularly dahil mas mabuti ang maagang pag-alam kaysa huling pagsisisi. At higit sa lahat, tratuhin ang tao bilang tao, hindi bilang sakit. Sa barangay, sa opisina, sa eskwela, sa tahanan, bawat isa sa atin ay may papel sa pagprotekta sa isa't isa. Ngayong World AIDS Day, tumindig tayo para sa kaalaman, kabutihan at pagkakaisa. Tandaan, ang HIV ay bahagi ng ating kwento, pero hindi ito dapat maging katapusan ng sinuman. Sa tamang impormasyon, tamang aksyon at tamang pag-alaga, pwedeng tumibok muli ang pag-asa. Let's #end the stigma. Yes. Kasi wala na tayo sa panahon na sinasabi nila na kapag may sakit nga na ganito, ang mga tao nakakahawa na siya physically or airborne na siya or whatnot, na alam mo yung tipong iniiwasan na tong mga taong ganito, 'di ba? Let's end that stigma. Yeah. Let's start addressing kung ano yung reason kung bakit nagkakaroon ng ganito, kung bakit tumataas yung kaso ng ganito. And also, at the same time, let's not put pressure sa mga taong meron din, lalo mga PLHIV, at wag din naman natin silang i-discriminate. Totoo. Oo, it's a sakit and they need support. People living with HIV needs support. Yeah, exactly. Kailangan nila lang intindihan, hindi yung judgment ng society. Kasi paano nila lalabanan yan kung yung mismong pinanghahawakan nila na community, sila pa yung kumakawala sa kanila, Totoo diba? yan. Napaka rampant ng discrimination when it comes Yes, to mga yes, ganitong, very much. may gantong mga sakit. Kaya nga sa kung tutuusin, halos lahat ng meron, ayaw nila. Kasi nga once na nalaman, alam mo yung tipong, alam mo na kung paano tignan ng society sila, di ba? Nila-lockdown nila yung sarili nila, which is Oo. dapat hindi. Kaso yun nga ang problema, yung mga Yes. taong nakasurround sa kanila. But the support needs to start sa loob ng tahanan. Oo, kapag sa pamilya, kapag meron namang nagsabi, wag din naman natin silang awayin, wag natin silang pagalitan. Yeah. The more na kailangan natin silang unawain, alagaan, oo, at Totoo. bigyan ng care. Hindi yung sa pamilya mismo, kayo mismo yung Discriminate. tatakwil sa kanila, Yeah, di ba? Wag exactly. ganon, Totoo no? po. At saka napaka-importante din na huwag din natin i-discriminate yung mga taong nagpapatest ng HIV test. Ang dami kasi, hanggang ngayon meron pa rin ganun, which is dapat nga ginagawa yun ng lahat ng tao Kasi, Oo. tapos isa pa, ang pangit din, no? Nadidiin ang LGBTQIA+ community sa ganitong sakit na Yeah. hindi naman lahat doon, Totoo. 'di ba? And again, para sa mga hindi pa knowledgeable regarding sa sakit na to, we have to educate ourselves din. Yeah. Hindi yung hearsay ka lang. Do your own research. Oo, paano pag may yung narinig mo pala mali?
'Di ba? Paano yung nabanggit pala sa ng ibang tao mali. Yun yung pinaniwalaan mo, yun yung ikinalat mo. Doon nag-start ng maling stigma. Yeah. 'Di ba? exactly. Para sa ibang mga taong kapareho mong hindi knowledgeable. So Totoo. you have to do your own research. Kung meron kang makikita man, kailangan you have to look dun sa source ng binasa mo o ng pinanood mo, tignan mong maayos and let yourself learn about these things para wala kang diskriminasyon sa ibang tao. Totoo. Well, it's not just for HIV Yeah. or AIDS, I sa mean, kahit oo. naman anong bagay. Sa kahit anong sakit, wag po tayo mag-discriminate. Remember po, tao lang din po sila kagaya po natin. May sakit lang, pero they are the same na tao, human o being. human po sila. And they are striving to live the best that they can here Yeah. in this world full of discrimination and Yes, judgment. Totoo yan. Diba? Bahala kayo dyan. Loving starts from within. Within. Oo. Ganun ba yan? diba? Ha? Akala Dapat ko. ganun yun. It should be the love from within Oo. that manifest Mm. towards the outside Outside. world. Diba? Ganon. Ikaw ba? Anong ako? Ikaw, may pagmamahal ka pa bang naiwan sa Oy, puso mo? oo, Diyos. punong-puno. Kakulay mo. Oo, punong-puno Oh, naman. siya, sige, dahil punong-puno nga rin naman talaga ang pagmamahal dito sa Morning Balitaktakan. Aba, may mga balita namang nakanap ang RNG News. Kung saan po timbog po ang isang lalaki sa lungsod ng Dagupan City matapos itong tangayin ang isang sasakyan. Pero dahil nga nakita siya ng otoridad, iniwan niya na lamang ito. At hindi lang po yan, dahil nung nakaraang linggo din po sa patuloy po na pag-uulan, nagkaroon uli ng panibagong landslide. Saan? Dyan sa Verac ito, kung saan Oh. 2 minero po ang natrap. Ah. At hindi lang po yan. Dahil Oh. mamaya, meron namang good news na may hahatid namin Ano po yan? sa inyo. Alamin ba yun? natin yan. Alamin natin yan sa Morning Oh. Balitaan. At syempre, mamaya naman isang bata ulit. Isang kabataan. Isang Gen Z. Oo, ulit ang magbibigay sa atin ng kanyang perspektiba tungkol sa mundong kanyang ginagalawan. Wow. Alamin natin yan sa pagbabalik ng Morning Balitaktakan. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences. Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences, a high-end and exclusive residential enclave and boutique luxury resort located at the heart of San Juan, La Union, the surfing capital of Northern Philippines. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Homebound Furniture Plus. Offers home, outer, office, and customized furniture. Located at ground floor Centerpoint Plaza, Bakaking Central Marcos Highway, Baguio City. Visit now! Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pongtao Dashcam Supplier, located at Longlong, La Trinidad, Benguet. Pongtao, para sa mga kailangan ng inyong sasakyan. Surf to Sawa with the most affordable prepaid fiber to home, powered by Converge. Enjoy unlimited internet for just 700 pesos a month. Walang lock-in period or kontrata. Napakamura at 4 pesos daily only. Mabilis at available nationwide. Visit us today at the ground floor of Baguio Methodist Building, Marcos Highway, in front of BGH Flyover, or like and visit our Facebook page, Highland Internet Surf to Sawa. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng 2.188 Cafe, located at Ridgewood Hotel Mabuhay Accommodation at 17 Julian Felipe Street, Barangay Luwalhati, Baguio City. At ng Brizzle Ridge Cafe, located at Brizzle Ridge Residences Condominiums, Pacdal via Ambuclaw Road, open from 7 a.m. to 6 p.m. Maaari niyo silang i-contact sa 0906-058-4232. Di sinasaktan, pinoprotektahan. Parang helmet sa ulo pag nasadaan. Isuot na yan hanggang saan makarating. Practice safety over land over sea. See? Ligtas at malakas.
bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong spray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Every musician remembers their first note, their first spark. Whether you're just starting out or ready for the big stage, Mozart Music has the gear to get you there. Guitars, drums, keyboards, and expert advice from people who live for music. Mozart Music, bringing music closer to your hearts. Mozart Music since 1976. December 1, 2025, narito ang mga balitang nakalap ng RNG News. Viral ngayon online ang pagtakas ng isang rider sa Dagupan City. Ang rider walang lisensya kaya iniwasan nito ang otoridad. Magbabalita Jose Robert Enventur. Sa kuha ng CCTV na ito sa junction ng Arellano Street pasado alas 8 ng gabi noong Miyerkules, November 26. Kita ang pagdaan ng motorsiklong ito. Pero pagdating sa pedestrian lane, bigla itong nag-U-turn at tsaka sumempla. Ang angkas nitong babae at bata nahulog sa motorsiklo. Pero imbis na tumigil, dali-daling humarurot ang rider. Habang tumakbo naman papalayo ang angkas nitong babae at bata. Yon pala, iniwasan ng rider ang enforcer ng Public Order and Safety Office ng Dagupan City na nagbabantay sa lugar noong oras na yon. Hindi una namin kasalanan yan, ma'am. Unang-una, hindi namin siya inapren, hindi namin siya inabol. Siya lang yung umiwas. Nakita niya kami, nakita niya ang puso, nakita niya ang mga pulis. Ang problema, wala siyang helmet, walang helmet yung asawa, yung anak, and then wala siyang license. Kaya yun, tumakbo. Nakilala na ang lalaki sa viral video pero hindi na ito pinangalanan. Nagtamo raw ito ng ilang galos sa katawan dahil sa pagsempla habang ligtas naman ang mga angkas nito. Wala ho siyang license. Kaya sinabi ko sa kanya, pamomonitor kita araw-araw, gabi, at titignan ka namin. Alam mo naman, 24 hours kami. Kaya pamomonitor kita kung magdadrive ka. Sa Dagupan City, umiiral ang City Ordinance No. 1922-2008 o No Helmet, No Riding Policy. Ibig sabihin, bawal ang pagmamaneho ng walang suot na helmet. Kinakailangan din na standard helmet ang mga ito. Ang mga lalabag dito, papatawan ng multang 1,500 piso. Ayon sa poso, hindi raw bababa sa 20 ang nahuhuli nilang lumalabag sa nasabing ordinansa. Ang nagiging namin ngayon, ma'am, yung mga taga-Dagupan natuto na. Halos nag-helmet na. Hindi naman lahat, sabi ko. Halos. Hindi katulad dati talaga paggabi walang helmet. Ngayon nag-helmet na po sila. Ang mga mostly na nahuhuli ho namin dito, yung mga kalapit bayan. Paalala na lamang nila sa publiko, sumunod na lamang sa batas trapiko kaysa malagay pa sa alanganin ang kaligtasan ng mga ito. Jose Robert Inventor, RNG News.
Matapos maitala ang pagguho ng bundok sa Virac, Itogon, Benguet, ipinatigil muna pansamantala ang minahan sa lugar. Ilang mga minero na trap 2 oras bago mangyari ang pagguho. Magbabalita Vanessa Bugtong. 7 taon nang nakararaan mula nang masaksihan ni Louie ang epekto ng pagguho ng bundok sa barangay poblasyon sa Itogon, Benguet noong 2018. Dito 100 katawang nasawi, pero ang kaba at takot na naranasan nito 7 taon nang nakakaraan, muling nanumbalik. Kahapon November 27, gumuho ang bahagi ng bundok na ito sa Kampuan, Akupan, Barangay Virac sa Itogon, Benguet. No, para kanyak data, sakit isang ari numuwarak tayo ko Tigar-garak pa yun nga ako. Sa pagguho ng bundok, natrap siya sa loob ng minahan kasama ang nasa 137 na mga minero. Siyempre, data nga ikot ko, biglaan. Hanto, ada kami dyan unag, hanmi nga mungay. Katakot, imbagta dati may isang may isang kadwami, ngaya imay, nangayab. Ada kami. Bagamat kabado man sila, pinilit nilang maging kalmado at matapos ang nasa 2 oras, nakalabas din sila matapos dumaan sa exhaust shaft o labasan ng hangin sa tunnel. Ganito na ang itsura ng bundok na ito dito sa Kampuan, Akupan, Barangay Virac sa Itogon, Benguet na gumuho kahapon. Kung titignan natin ay halos kalahati na nito ang gumuho at may ilang mga kampo ng mga minero ang natabunan at maging ang mga kahoy ay nagsisihulugan na rin. Kaya naman ang kanilang pinangangambahan ngayon ay kung magtutuloy-tuloy pa ito, ano na lang ang mangyayari sa kanila dito sa lugar. Ligtas namang nailikas ang 138 mga minero mula sa 12 grupo sa lugar. Wala namang naitalang nasugatan o natrap sa loob ng tunnel. Hindi pa nila na-landslide na sa labas. So, kaya nga nung lumabas sila, hindi nila alam na natabunan na pala yung yung mga tunnels na pinasukan nila. Pagkatapos ng insidente, nag-inspeksyon ng presidente ng asosasyon sa lugar. Ni Mayor pa lang, di kalman mo titang ibaga nga awan pa iti trabaho hanggang maawan ti order ti ngato. Yung epekto ng pag-uulan, lalo na kung matagal na siyang umulan, so masaturate yung lupa. So parang masobrahan yun. Nasaturate, biglang nawala yung tubig, nag-dry, parang buhangin ng bababayan. Saka may sakat ang adjay minas, takitambi nagapuan ti narbakat, yung rabaw mo, tanga diti baba. So nga, siguro dati panagtutuno na napalabas akan dati ginginagan napalabas nakasuti na sa kos na edit. Ipinatigil muna ni Mayor Bernard Waclin ang operasyon ng minahan sa lugar. Biro ka baki puldian nga sa bali. Pinagbabawalan muna ng pamahalang bayan ang mga minero at mga residente na lumapit sa nasabing bundok dahil mayroong pa ring banta ng pagguho. Vanessa Bugtong, RNG News. Mayroon na lamang 40 araw para sa mga konseho para magdesisyon tungkol sa redevelopment ng Baguio Public Market. Magbabalita Charles Nicolimon. 7 taon nang inuupahan ng pamilya nila alias Tina ang stall na ito sa Baguio City Public Market. Maliban sa kita, mahalaga raw ito para masuportahan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan, lalo na sa pantustos ng kanyang maintenance. My mom is here. Na-inherit ko na itong stall na ito. She was here 1955. And nag-take over ako year 2000 nung nag-retire na siya. Kasi mahal ang mga bilihin eh. Even sa mga medicine. It's a good thing meron din kaming discount. Kaya naman pagdating sa usaping market development, hindi nito maiwasang mangamba sa kahihinatnan ng palengke. Okay ako sa development. Paayos lang. Kaya naman yan ng city government natin. Kung sasabihin nilang hindi kaya, di by phase. One section at a time. Imposible namang walang budget yan.
Pero ano na nga ba ang estado ng development ng palengke? Mula sa 120 araw ng City Council para pagdesisyonan ang development ng palengke, mayroon na lamang silang natitirang halos 40 araw. There are three things that the council will do in the market. First is to approve. Second is to disapprove. Third is to approve with modification. Bagamat batid nila ang pagtutol at mga signature campaigns kontra rito, tiniyak nilang hindi nila ito isasantabi, pero What we want is that coupled with that signature, there must be a solution na sabihin, for example, we are against the development and this is our plan. Parang ganon, dapat may alternative plan so that we could look into it. sa darating na Lunes, December 1, ipapakita na sa City Council ang wrap-up report ng negotiating team ng pamahalang lungsod ukol sa development ng palengke at sunod na ipapatawag naman ang mga kinatuan ng SM para magpaliwanag sa harap ng konseho. Pagkatapos ng lahat ng ito, ay dito palang isasagawa ang botohan. Kaya naman ang ilang miyembro ng konseho pinag-aaralan na ang kanilang magiging pasya. Pero ayon kay Councilor Betty Lourdes Tabanda, wala raw siyang nararamdamang pressure dito. I actually do not feel any pressure because I make up my own mind. While I listen to what the people say, yun ang I consider them as inputs lang. Pero to say I am pressured, no. Because from the very start, I've always kept an open mind about it. This is the reason why yung resolution noon na pinagpipili kami ng PPP and all that, I abstained. Pero sa kabila nito, marami pa raw siyang katanungan na dapat masagot. My number one issue is 50 years. Then of course I have other issues. Like last time, my issue was the transport. Diba? Parang, why is there an 8-story parking area doon? Wala sa usapan niya. A lot of people are complaining na ma-mollify daw ang market. Tapos when they presented to us the traffic plan last time, ang nakalagay na title, SM Baguio Market Mall. Sabi ko, bakit ganyan? Si Councilor Paulo Salvosa naman isinasaalang-alang din ng ilang issue. Isa na rito ang land area ng palengke. Fair ba yung 5248 sa land area, pero sa construction gross floor area parang malayo kasi si market natin 41,000 square meters. Si parking and retail kung i-add mo pareho parang 75,000 square meters. So mas maliit yung nakuha natin. Kung partnership to, di ba? Ay sa PTC Form 1 natin, ang hiningi ni SM doon, pinalagay niya 80-20. 80% pwede nilang utangin. 20% lang ang idudukot nila sa bulsa. Ang mga ito at iba pang mga issue, isa sa alang-alang ng Sangguniang Panlungsod. 8 boto lamang ang kailangan para mapagdesisyonan kung itutuloy na ba sa Swiss Challenge ang proyekto o hindi itutuloy ang development ng palengke. Kung bigo itong mapagdesisyonan ng konseho sa loob ng 120 araw, otomatikong aprobado na ang development ng palengke base na rin sa nakapaloob sa Section 7, Letter D ng Republic Act No. 11966 o ang Public-Private Partnership Code of the Philippines. Charles Nicolimon, RNG News. At yan ang mga balitang nakalap ng RNG News. Abangan naman mamayang alas 5:45 ang maiinit at nagbabagang mga balitang hatid ng Luzon Headlines. Muli ako si Angel Arquero para sa Morning Balitaan. Magbabalik ang Morning Balitaktakan. Magandang umaga sa ating lahat. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Palm Grove Hot Springs and Mountain Resort. Located at Asin ng Alisan, Tuba, Benguet, rain or shine, Palm Grove is ready for you. Child Advancement Therapy Center.
Center for Children with Special Needs, Learning Difficulties, Speech Delay, Behavioral Problems, and Academically Challenged. Our goal is not just to teach skills, but to build brighter futures for these children and their families. This program is brought to you by Elegant Suites at West Burnham Place, Baguio City. Your cozy home away from home. Enjoy a spacious living area with modern style, large windows with stunning city views, and beautifully designed bedrooms that offers the perfect comfort and relaxation after a day of exploring Baguio City. Upgrade every bite, one plate at a time. Crafted for perfection, let's indulge the best chocolate flakes in town. Teos Chocolate Flakes is perfect as merienda at the best na pasalubong pa. Habits para sa healthy Pilipinas. Bawal na usok sa atin, baka ako hikain, di nakakagalak at bisyo. Hi, how can I help you? Dito na tayo sa kakaibang high. G-Visa Bishopy Lifestyle. Duwit na yan, kalusugan ay unahin at mga nahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado ang pitong ito. Sa healthy habits ko na to. Para sa healthy Pilipinas. Looking for a place to stay in Baguio City? Find your calm at Hotel Supreme. A good dip at their pool. Clean and comfortable rooms with a view. Accommodating staff. You can also enjoy a sip of coffee at their coffee shop. Good food for a good mood at their restaurants. Spacious halls for events, and many more. A perfect balance of business and relaxation, all at Hotel Supreme. At nagbabalikang morning, balitaktakan. Kamusta naman ang pagiging makakalimutin mo? Ito, nakakagigil. Hindi ko talaga alam kung paano yung sosolusyonan. Kaya mo yan dahil lahat ng bagay may solusyon. Ah. Sabi nga nila, if there's a will, there's a a car. Yes. And if there's a way, there's a highway! Yes naman! Go, go, go! Mga ka-MB Gen Z Style Rewind, kung dati pang throwback, ngayon pang standout OOTD na. Alamin yan sa Gen Z's.
Oh, akala nyo lolo o tito nyo, no? Nagkakamali kayo. Ako nga pala si Christopher Umayam from Isabela State University at ngayon pag-uusapan natin ang retro fashion o ang kinagigiliwan ng ibang Gen Zs. Fashion throwback pero Gen Z edition. Mga kabataang proud na proud sa kanilang oldest but goodest OOTD. Dito lang sa Gen Zs! Forget fast fashion. Sa kanila, it's all about timeless pieces with a twist. Kilalanin natin ang mga old soul na ito with over hundreds of thousands of followers combined. O ikaw, baka gusto mo ring mag-join. Don't be afraid to experiment. Style isn't about rules. It's about freedom and self-expression. Oh, note mo na si Islambok mo, sis. Grabe, mapapalivin na vida, loka ka talaga! Eka nga nila, fashion is freedom and self-expression. Grabe, tito na tito vibes ang datingan! Talaga namang mapapatitig, hindi na mga Gen Zs. Nako, pati ata lola ko mapapadisco kapag ganito ang makikita niya. Love it! Ang uso noon, uso ulit ngayon. Mula sa high-waist pants ng 80s, denim jackets ng 90s, at iba pa. Binabalik yan ngayon ng Gen Z, pero may sariling paandar. Ang tawag dito, nostalgia dressing. Ibig sabihin, sinusuot mo ang style ng nakaraan para mag-express ng identity o minsan para lang feel na feel mo. At syempre, sino bang makakalimot sa ukay-ukay? Diyan mo mahahanap ang one-of-a-kind pieces na mas mura pa sa milk tea. Fashion throwback? Yes, but for Gen Z, it's not just about looking cool, it's about standing out, being sustainable, at minsan, pamana pa ni lolo't lola. Kilalanin natin ang isa nating ka-Gen Zs na hindi nagpapahuli sa ganitong datingan. Diyos ko, mapapa-material girl ka talaga dito. It's okay to be different, to be quirky, to be jologs, to not fit in. Because that's where your real power is. Doon ko na na-discover na masaya pala magsuot ng mga bagay na may personality. Na-influence din ako ng mga favorite OPM bands ko that time, especially for of Spades. Ang laki ng role nila sa style shift ko. From there, unti-unting lumabas yung real me through clothes. Ngayon, mas intentional na. Oh, walang baduy dito. Ang tawag dito, confidence at pak na pak. Patunay lang na ang fashion icon ay hindi lang sumusunod sa uso, kundi gumagawa tayo ng sariling pauso na swak sa shining shimmering eyes natin. Yung tipong kahit lakad lang sa palengke, feeling ramp model sa 80s runway. Confidence will always be cooler than any designer label. Check mo yan, sis, ha? Ayan na, fashion remix na may pa-nostalgia on the side. Kasi for Gen Z, hindi na uso ang one brand, one style. Formula na ang uso ngayon. Ikaw mismo ang nag-iimbento ng combo mo. O diba, mas masaya kung may touch ng luma. Para lang yung spaghetti sa birthday party. Classic, pero pwedeng lagyan ng twist. Kilalanin rin natin itong si Melvin. Vero tito rin ang vibes. Talaga namang mapapa-mambo number 5 ka sa datingan niya. Ever since bata pa ako, parang yung ginawatch nila na films and na pinakikinggan nila ng mga music is mostly 70s, 80s, and 90s. So parang hanggang sa lumaki ako, parang I think yun yung reason na back ko na-adopt ngayon. Na yun yung parang naging parte siya ng buhay ko. Mawawala talaga yung nervous mo or anything kasi confident ka eh. So parang sinuot mo yung parang kung ano yung nagpapasaya sa'yo. Ayon sa isang fashion professor at journalist na si Elke Gaugal, hindi lang basta trip-trip ang pagsuot ng vintage. Para sa Gen Z, ang pagbili at pagdadala ng makalumang damit ay may kasamang pagpili kung ano talaga ang kilala nilang sarili. Sabi niya, ang lumang damit mas matibay, mas may kwento at hindi kagaya ng fast fashion na madaling masira. At sa panahon na karamihan ay copy-paste ang style, ang vintage,
simbol ng kalayaan at pagiging totoo sa sarili. Kita nyo ba to? 70s throwback, bell buttons at disco glam. Pinasikat ni Cher, Bianca Jagger at Farrah Fawcett. Magpapatalo ba ang 80s extra style? Shoulder pads at power suits. Naging fashion statement sa workplace at media dahil kay Madonna at Princess Diana. Dito naman tayo sa 90s highlights. Grunge influence, flannel shirts, distress mom jeans, chokers na nagmula kay Kurt Cobain, Nirvana. O di ba ang ating binabalikan na OOTD old fashion o retro fashion ay hindi lang siya basta pa-cute o basta pa-retro fashion. Ito ay merong history at may personality. Ang daming ibig sabihin ng damit. Pero ang importante, yung ikaw ang nagsusulat at nagsusuot ng kwento mo. Kung saan ang bawat outfit ay throwback pero ang dating, pak na pak! Muli ako si Christopher Umayam at ito ang Gen Sis! Thank you so much, Christopher Umayam ng Isabela State University. Check mo yan, sis! Sabi talaga niya, ang happy. I love the energy. Ang ganda ng energy mo. I love you, girl. Miss you so much. Hindi, iba nga naman kasi talaga pag ganyan. Oo. Check mo yan, sissy, ha? Hindi, nakakatuwa talaga ang mga old-fashioned na, yung old-fashioned nga. Kasi sabi nga nung isang nakausap ni Christopher Umayam, no? That fashion has no rules. Yes. So, nakadepende sa'yo kung paano mo dalhin ang mga damit mo, kung paano mo siya i-mix and match, whatever era would that be, no? Eh, maganda talaga siyang tignan. Actually, ako, personally, gusto ko ding magsuot ng mga makaluma na, kasi it reminds me of the days before. Parang si Rico yan mo. Alam mo yung polo shirt? Yeah! Polo shirt na, polo shirt Na na stripe. Oo, polo shirt tapos naka-butones hanggang sa leeg. Tapos naka-tuck-in, tapos medyo maong na ang luwa. taas-taas. Tapos sapatos na balat, loafers. Tapos yung medyas mo na pang Christmas. Ala, nakakamiss. Crush ko ulit tuloy Nakakatuwa. siya. Nakakatuwa talaga. Pero thank you very much, Christopher Umayam, Yes. for bringing us back to the old fashion, which is becoming new again because of your generation. Totoo yan. Parang yun noon, isa talaga sa hindi ko makakalimutan na fashion noon, yung wide leg, hindi to. Yung bell bottom Yun, daw. da- Bell bottom. Bell bottom. Yes, yung may paganon po. Yun Meron po akong ganun dati na mga pantalon. Si Leo magganon. Si Leo S2S. Oo. Parang feeling ko bagay niya eh. Mukha kasi siyang luma. Pero check mo yan, sis. Pero grabe. May ganun ka pa pong naitago. Oo. Alam mo ba? Si Flintstone yung tropa mo. Niya, tsaka kayo Siya yung parang dinosaur dog nila. Kayo pa ba niya na Sir Mar? Asan Sir Mar? Oo. Yung mga, alam mo, ang magaganda dati, mga duster. Ay, hindi naman duster. Yung mga dresses nila nun, yung may mga, anong tawag mo, raffle yung mga damit nila. Oo, tapos medyo mataas, tapos polka dots, mga ganon. Totoo. Ang gaganda nun. Gusto mo magsuot ng ganon. Sa kanila na usang high waist, di ba? Kung naalala mo si Precious, Precious. ng ISU dati. Oo, yung very yes! old style din siya Oo, magdamit. Ganon. Di ba? Ang saya kaya. Ang saya. Ang sayang tignan. It's very pleasing to the eyes. Parang kapag nakita mo sila, sepia yung color. Alam mo ang sepia yung color, di ba? Yung medyo brownish. Oo, yung parang luma talaga. Parang pag nakakita ka lang magkakasamang ganon, Alam mo sepia. Oo, yung nakikita mo talaga. Pero ang ganda. Ang mami ko, fashionista noon. Anong color? Black and white? No, hindi niya naman naabutan. Masyado siyang panganay. Kaya hindi, pero hindi niya O, di naabutan. masyado siyang pangalay. Di lang abutan niya. Mga ano siya? Kita na. Nasanay mo ba? Ano siya 1968. Oo. Tapos napansin mo din ba kung paano sila mag-post dati? Oo. Pag, Bakit ang last pag tatay ganito.
Picture! Pag nanay naman ganito. Tapos, meron pa pag nandun sila sa park. Ganito, oh. Ganon, oh. Hindi, di ba nakakatuwa kaya sila? Meron pa yung nakaupo sila sa Bumalik ngayon na fashion ang jorts. Jorts? jorts. Yeah. Yung Yeah, bumalik na po ang jorts ngayon. Mga estudyante ng ano? jean shorts. Yeah, jorts talaga Pati siya, yung jeans. kwan, pati yung three-fourths. Mga lalaki pa ang nagsusuot. Oo, tokong, oo. Ganon. Tas- Mga, Ewan ko sa'yo, Sir Leo E. Sa paano nakapasok ang Leo E? Ha? Oo, one time na na 90s ako, tapos ikaw subukan mo ang kwan. 40s, 30s, Ay, oo. ganon. Ano Yung kasing mga- tawag? Baroque. Yung mga ganon. Anong noon tawag pa yun doon? ni Sir Leo. Yung era na may corset. Yung kay Princess Diana pa. Hindi, yung mas luma sa kanya. Elizabeth. Oo, Victorian, Victorian, era. oo. Mag-Victorian tayo one time. Oo, sige, why Try not? natin. Oo, kasi di ba? Oo, May dye meron na corset kasi na akong siya. Victorian Hi, Ma'am corset. Charlene? Ha? Ano? Charmaine? Hindi, Ma'am Stephanie. Stephanie! Hala ka. Ay naku mga ka-MV, yan ang panimula ng ating buwan dito sa Morning Valley Taktakan. Pasalamatan naman natin ang ating mga partners. Pongtaw Dashcam Supplier para sa mga kailangan ng inyong mga sasakyan. Visit them at Balite Longlong, La Trinidad, Benguet. Homebound Furniture Plus, your Baguio-based home office, outer, and customized furniture showroom. Visit them at Pure Gold Building, Marcos Highway, Baguio City. Puerto de San Juan Beach Resort Hotel. Plunge into pure fun at Puerto de San Juan. Located at Ilisir, San Juan, La Union. Surf to Sawa, ang pinakabagong abot-kayang prepaid fiber internet powered by Converge. Child Advancement Therapy Center, building a brighter future for children with special needs and their family. Visit them at Ignacio Villamor Street, Barangay, Lualhati, Albergo Hotel, Baguio City. You may contact them at 0967-402-5876. 2.28 Cafe located at Ridgewood Hotel Mabuhay Accommodation at number 17 Julian Felipe Street, Barangay Lualhati, Baguio City. Bristol Ridge Cafe, located at Bristol Ridge Residences Condominiums, Pagdalbayan, Buklaw Road, open from 7 a.m. to 6 p.m. Maaari niyo po silang i-contact sa 0906-058-4232. Skinlace Medical Laser and Aesthetic Center providing expert care to help you feel confident and comfortable in your skin. Skinlace, crafting timeless beauty. At hindi pa, Palm Grove Hot Spring and Mountain Resort, located at Sinangalisan, Tuba, Benguet. Rain or shine, Palm Grove is ready for you. At ng Teos Chocolate Flakes, upgrade every bite, one flake at a time. Visit them at Youngtown Subdivision, Bakaking Central, Baguio City. And Uy, of course, mamaya. Mamaya, hindi lang sinabi, of course lang. And of course, ilang araw na nga lang ba bago magpasko? Suwaning 4 days na lang. Oo. Pasko na. Grabe naman. Yan Isa pa. Kailan bang Pasko? Sa December 25. 5. Yes naman. Pero syempre, sa lubong natin, 24 ng gabi Ay, pa lang. oo. yan. Lalo na dito sa Pilipinas. Diba? 24 pa lang Oo. luto ng macaroni. Diyos ko, September pa nga lang eh. Meron ng ham. Natik, ano yan, 50 pesos. Hindi, pero 24 talaga typical na masaya. Nararamdaman mo ang Pasko rather than 25. For me lang ha. For us. Exactly. Oo. Pero syempre- Uy, may mga magbe-birthday din ngayon. Oo. Happy birthday kay Emil Rosario, kay Mojako, kay Ma'am Imelda Livet. Happy birthday, Madam. Kay Chris Kyle at kay PJ Ibuos. Happy birthday. Happy belated birthday naman kina Ma'am Myla Alog, yung kasama natin dito. Yes. Si Ma'am Myla Alog, si Jason Abelia, Eric Pedelos, kay Ate Josie Miranda dyan sa Thailand ulit. Suksan one good na kap. Kay Retzi Igarta,
At yun lang naman, ang Oo. happy belated birthday Happy. natin. At syempre yung mga hindi po naming nag-greet ngayong araw, happy birthday po sa inyo. Naway pagpalain ng mga kaluluwa. Real. Yan ako, excited na rin ako Yes. dahil maya-maya lamang meron na tayong mapapakinggang bago dito sa RNG Luzon. Eto, panoorin natin. Dama ang init ng Pasko sa Regional News Group RNG Luzon dahil ngayon din ang 5th year anniversary Yes, ng RNG Luzon! Happy 5th! Wow, oo, grabe. 5 taon na tayong naghahatid ng balita, kasiyahan, information, at kung ano-ano pa. At inspirasyon. At Mga inspirasyon. ka-MD, mamaya nga yung napanood natin, ay, mapapakinggan na natin ang buong kanta. Abangan yan sa lahat ng social media platforms ng Regional News Group RNG Luzon sa Facebook, sa TikTok, sa Instagram, sa YouTube, sa X, Thread, sa X, lahat yan. Spotify din ng Abangan nyo RNG po Luzon. yun. Abangan nyo yan. At syempre, special thanks kay Krista and Karen Music. Krista Seda at kay Karen Seda. Krista and Karen Music, thank you very much. At ng Full Blast Audio by Sir Marlon Barrientos. Special thanks po sa inyo. Yes, thank you so much So po. So, excited. kailangan talaga yung mga ka-MB natin nakatutok yan sa ating mga social media platforms. And of course, huwag nyo rin pong kakalimutan na i-like na rin po at mag-subscribe sa Facebook page ng Morning Balitaktakan. Muli na kasama nyo na naman ngayong unang araw ng December ang nag-iisang bumbilya sa umaga. Miss Bea. At nakasama niya rin yung Monday morning ang nag-isang Chababe Girl ng RNG, Miss Angel Arquero. At magkita-kita ulit tayo bukas, mga kayo. Check mo yan, sis, dito sa masaya, informative at inspirational na Morning Balitaktakan! Bayat niya! Bayat! Isa pa, close up! Yes! Check mo yan, sis! Members KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.